Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang salitang Lent o Lenten ay galing po sa Old English word na lengthen, nang ibig sabihin spring, tagsibol, na kung saan sa panahon ng tagsibol ang umaga, ang araw, mas humahaba. At dahil dito, sumisibol, tumutubo ang mas maraming dahon at halaman. Kaya't hindi po malayo ang nagaganap sa panahon ng Kwaresma ngayong panahon din ng tagsibol, na kung saan sa panahon ng Kwaresma, isang panibagong buhay ang naghihintay, isang paglago ang siyang magaganap, isang pagbabago ang siyang inaasahan. Kung kaya nga po ang ating mga pagbasa sa unang linggo ngayong panahon ng Kwaresma ay puno po ng paglalarawan ng pagsibol o paglago. Nariyan po una ang larawan ng disyerto. Nariyan ang simbolo o larawan ng pagbaha. At ikatlo, ang larawan o simbolo ng bahaghari o rainbow. Sa ilang o disyerto, naranasan po ni Jesus ang paglago sa kanyang ugnayan sa Ama. The desert experience of Jesus is an opportunity for him to grow in intimacy with God. Na kung saan ang baha nagpaalala ng pagbabalik loob at siyang pagbabagong buhay. Sa baha naroon ng tubig, na kung saan inirawan sa pamamagitan ng tubig, hindi lamang tayo nalinis, kundi sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo ay nagkaroon ng bagong identity. Tayo ay nagkaroon ng isang bagong buhay. Gayon din naman ang simbolismo ng bahaghari o rainbow. Sa pagsilip ng rainbow o bahaghari, sumilip din ang isang panibagong pag-asa. Matapos ang isang unos, matapos ang isang bagyo. Kaya ano po ang siyang pwede nating matutuhan ngayong tayo po ay pumapasok na sa unang linggo ng Kwaresma? Hindi ko alam kung napapansin po ninyo dyan, no? Dito po sa ating altar, no? Meron tayong isang krus na meron pong 5 kandila. No? Kung ang panahon ng Adbyento, merong Advent wreath, na kung saan 4 na linggo, 4 na kandila ng violet at pink, sinisindihan kada linggo. Gayun din po sa panahon ng Lenten season. No? Sabi po ng isang sakristan natin, Father, ano po yan? Sabi ko, Lenten cross. Ano po yan? Pauso. Di naman po kasi lahat gumagawa ng ganito. No? Kaya hindi ko po ito pauso. No? Masabi niyo, si Father nagpapauso doon sa penya. No? Isang tradisyon po ito, no, na hindi natin malimit na ginagawa, na kung saan sa unang linggo ng panahon ng Kwaresma, ang unang kandila nasindahan na. No? Kaya hindi kayo malilito. Hindi kayo maguguluhan kung nasang linggo na ba tayo. Titignan lamang, ilan na ba yung nakasindi? Ilan na lang ang nakasindi? Ilan na lamang ang iniintay? Papasok na tayo sa Holy Week ng ating simbahan. Ano ang siyang pwede nating matutuhan mula sa iba't ibang mga naganap na pangyayari sa ating mga pagbasa? Una, nariyan po ang karanasan ng bagyo at pagbaha. The flood experience in the first reading brings about conversion and new life. Yun po yung unang mangyayari ngayong panahon po ng Kwaresma, ang karanasan ng pagbabagong buhay. Yan. Ang karanasan, dahil tayo ay nagbagong buhay, magkakaroon tayo ng bagong pag-asa. Alam po ninyo, yung naganap po na pagbaha, ay hindi upang lupigin o parusahan ng Diyos ang mga tao. Mali po. Ang naganap na pagbaha ay isang paraan ng paglilinis ng Diyos. Hindi po ito ay isang parusa, kundi pagpapaalala ng isang katotohanan na ang lahat ng bagay may katapusan. Lalo pa ang masama. At sa bawat pagtatapos ng kasamaan, ito po yung simula ng kabutihan.
Nang bumaha po ng tubig, nung panahon po ni Noe, nagpaalala ang Diyos na mayroong katapusan ng lahat. Kasama na doon ang kasamaan. Pero hindi po doon nagtapos ang dulot ng tubig sa unang pagbasa, kundi sa pangalawang pagbasa, sa pamamagitan ng tubig ng binyag, tayo ay nalinis. Tignan po ninyo yung parallelism. Sa unang pagbasa, yung tubig tumapos sa kasamaan. Pero yung tubig sa pangalawang pagbasa, nagsimula ng panibagong buhay. Dahil dito, nalinis tayo sa pagkakasala, nahugasan ang ating pagkakamali. Kaya nga po, mga minamahal kong mga parokyano, kahit pa ang ating mga online parishioners, ito po yung isang bagay na dapat natin matutuhan ngayong linggong ito. The Lenten season is also a flood experience. Why? Because we're also being invited to repent and to have conversion. Alam nyo, nagsimula po yung paanyayang yan, hindi lang naman ngayong linggong ito. Nagsimula po yung paanyaya ng pagbabago kailan? Nung Ash Wednesday. Anong sabi po nung Ash Wednesday? Talikdan ng kasalanan, isabuhay ang Ebanghelyo. Pero alam nyo, may ichichismis po ako sa inyo, tayo-tayo lang naman. Nung po nakaraang Ash Wednesday, ang misa ko po 3, isa sa umaga, isa po sa hapon, isa po sa gabi. Kaya kapag hindi po ako nagmimisa dito, tumatambay po ako dyan sa mga tabi-tabi, sa mga gilid-gilid. Pinagmamasdan ko po, ang dami po mga tao nagsimba nung Ash Wednesday. Pero ano po yung mga observation ko? Sabi ko, ang daming tao, pero pustahan tayo, paputol ko itong 5 daliri ko, unti-unti mababawasan yung mga to. Para lang po yung simbang gabi. Yung 15, yung unang simbang gabi, yung unang madaling araw ng 16, punong-puno yung simbahan. Pero habang tumatagal yan, paunti ng paunti. Ganyan din po sa panahon ng Kwaresma. Ang dami pong tao ng Ash Wednesday, talagang punong-puno po ang Burgos at Gomez. Pero alam po yung nakatawag ng pansin ko na medyo, aminin ko po sa inyo na nabothered po ako. May mga kapatid tayo sa pananampalataya, matapos magpalagay ng abo, umuwi na. Totoo. Ano po yung naisip ko nung pag-uwi nila? Sabi ko, sino na nga yung unang umalis nung panahon ng huling hapunan? Ayaw yung sabihin ng pangalan. Hindi ba? Nung panahon ng huling hapunan, ang unang umalis dun sa kainan, si Judas. Kaya yun po yung kinakakaba ko. Sabi ko, ano kayang tingin ng mga taong nagpalagay lamang ng abo sa noo? Nang hindi naman talaga nagsimba. At yun po yung unang paanyaya ng pagbabago. Kung unang paanyaya pa lang, sinorkat na po natin, niloko na natin ang ating sarili, mag-isip-isip po tayo. That is why, my dear friends, this Lenten season is also a flood experience wherein we're being invited by our celebration this season to repent and to have conversion. Kaya nga po, yung panahon po ng Kwaresma, ito hindi lamang panahon ng pagpipenitensya. Ito po ay panahon ng paglilinis. Ito po yung panahon ng pagbabago. Na kung saan, sa panahon ng Lenten season, parang pagsibol, panibagong buhay ang siyang mangyayari kasama ang Diyos. Kaya alam ninyo, ikwento ko lamang, isa po sa mga plano natin ngayong taon para po sa ating Holy Week celebration, imimit ko po yung mga nagpepenitensya pag Biyernes Santo. Madami po tayo, no? Nagulat ako, unang taon ko po last year, no? Ang dami po dyan sa patio, no? Naghahagupitan ng likod. Sabi ko, ano yung nilalagay nila sa likod? Father, tubig po para po mahugasan yung dugo. Tubig? Dapat ko talagang gustong penitensya, alcohol lang ilagay dyan. Kaya ngayon po, sabi ko, siguro, imbitahin natin yung mga magpepenitensya para talagang maliwanagan. Hindi mo kinakailangan saktan ng iyong katawan.
Sabi ko nga po sa inyo, nakita ko yung mga nagpipenitensya, marami naman doon, hindi naman nagsisimba. At kapag araw ng Biyernes Santo, sasaktan yung katawan para masabing nagpenitensya ako. Ang panahon ng Kwaresma, hindi panahon upang saktan ang katawan. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paglilinis. At ang paglilinis ay inaasahan sa atin, may magbabago sa atin. Kaya nga po, itong karanasan po ni Jesus sa ilang ng disyerto ay paglago ng ugnayan. Dahil tayo ay nanyayahang magbago, ano po yung susunod na mangyayari? Lalago ang ugnayan kay Kristo. Ano po inaasahan? Dahil magbabago, titignan, ano ba ang priority ko sa buhay? Ano ba yung mga mahalaga sa akin? Kaya alam niyo nung nakita ko po yung mga nagsiuwian, matapos malagyan po ng abon ng Miyerkules, nagdasal ako para sa kanila. At ano po yung dasal ko? Sabi ko, Panginoon, sana po, huwag matapos ang panahon ng Kwaresma nang hindi po sila naliliwanagan, nang hindi na nauunawaan, kasi sayang lang. Wala namang ibig sabihin at kahulugan yung paglalagay ng abo sa noo kung hindi ka naman nagdiwa ng Eucharistia sa araw na iyon. That is why, my dear friends, this Lenten season is also our own desert experience. We should allow this season to make us grow in our intimacy with God. Kaya nga hindi ba, ano po yung tatlong dapat nating maging paa sa panahon ng Kwaresma? Naroon, isa sa mga paa, buhay panalangin. Why? Because it is very unthinkable, it is even unimaginable that we would continue celebrating Lenten season and thus arrived in Easter without the aspect of prayer. Alam niyo, marami po tayong mga nakahandang mga gawain ngayong panahon ng Kwaresma at yung po yung mga gawain na siyang magdadala sa atin upang mas makapanalangin, upang mas makapagdasal. At dahil nakapagdasal, nakapanalangin, mas lalago at lalalim ang ugnayan kay Jesus. At ito rin po ang siyang naging sandata ni Jesus upang mapaglabanan ang tukso sa kanyang buhay doon sa desyerto. Yung desyerto po ni Jesus, yung po yung panahon na gutom siya. Mantakin nyo ba naman 40 days and 40 nights? Walang tubig, walang pagkain, walang makapitan, walang malapitan. Pero nanatili po sa Jesus sa desyerto sapagkat nanatili siyang nakikipag-ugnayan sa Diyos na kanyang tanging malalapitan. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, tayo din, may kanya-kanya tayong karanasan ng desyerto. May tayong kanya-kanyang karanasan ng pagkagutom sa ilang. Kanya-kanyang karanasan ng pagkauhaw, sapagkat wala tayong makapitan at malapitan. Pero ang panahon ng Kwaresma, inaanayahan tayo. Ano po yung sabi ng isang sikat na soft drink? Obey your thirst. Saan po ba tayo nauuhaw? Sana maging bahagi po ng pagkauhaw natin ngayong panahon ng Kwaresma, maging tanging uhaw kay Jesus, laging si Jesus. The same also happens to us when we are in the desert of our lives. We come to realize that God is only what we need. Kaya nga alam niyo ang basa ko, yung pong mga hindi po nagtapos ng misa ng Miyerkules, parang sinabi nila, Lord, tapos na yung obligasyon ko. May abo na ako sa noo. Ang Kwaresma ay panahon ng pananatili sa ating kanya-kanyang mga disyerto upang lalo tayong mas mapalapit kay Jesus, upang mas maging daan ng ating pagbabago. At panghuli, the experience of the rainbow, ang karanasan ng bahaghari. And this experience of the rainbow brings about hope and confidence in God's saving victory. Anong ibig sabihin?
Nang lumabas ang bahaghari pagkatapos ng unos sa unang pagbasa, parang ipinapaalala, ang Diyos hindi nakakalimot. Ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos hindi mang-iiwan. Kaya nga po, dahil ngayong panahon ng Kwaresma, pinili natin mas maging malapit sa Kanya, yun ang pangako sa atin ni Jesus, hindi ka mag-iisa. Sasamahan kita. As we grow in intimacy with God, Jesus always proclaim His saving action to us. Sino ba naman na lumapit sa Diyos nang umuwing luhaan? Sino ba naman ang kumapit kay Jesus na nakaranas na maiwanan? And that is experience of rainbow in our lives. That is why, my dear friends, I invite you, this season of Lent is not supposed to be a sad time. Malimit po, no? Kapag panahon ng Kwaresma, yung mga tao, dahil Kwaresma, mga nakasimangot, mga bagsak yung muka. Sa katunayan, ang panahon ng Kwaresma dapat maging panahon ng tunay na ligaya. Sapagkat ipinapaalala po ng Kwaresma, kasabay ng bahaghari, may pag-asa. Ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, pagdaanan lamang natin, huwag nating tambayan. Sapagkat kasama natin si Jesus sa ating bawat paglalakbay. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako, tumuto pa siya sa kanyang salita na hindi siya mang-iiwan. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tunay na ang paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, hindi po magiging madali. And I tell you, it is going to be a difficult journey. Why it is difficult? Because we ascend. Hindi lamang tayo naglalakad, kundi sa ating paglalakbay, tayo ay papaakyat. As we ascend on the peak of the mountain, that is Jesus. Mahirap man yung paglalakbay, pero pwedeng mapadali iyan. Sapagkat kasama natin si Jesus, kasama natin ang Diyos. At sa bawat paglalakbay, pagkatapos ng unos at bagyo, makikita natin ang bahaghari sa dulo ng lahat ng ito, na lagi nagsasabi, ang Diyos hindi nagbabago, ang Diyos hindi nakakalimot. Amen.